Hello mga ga, na-miss ko lang po talaga yung isa sa mga pritong tinapay na niluto ko noon bago po ako nagkaroon ng bakery. Madali lang po itong gawin at mabinta at pwede po talaga ninyong pagkakitaan ito kahit wala po kayong mga oven. Kaya umpisahan na po natin to. So dito mga ga ay uunahin po natin gawin yung ating OV filling. So dito sa ating palaman, ito po yung ating mga ingredients. Nasa video screen lang po natin. Paki-screenshot nyo lang mga ga. Kailangan natin dito yung third class flour, powdered milk, sugar, OB flavoring, at yung ating margarine. Pagsamasamahin lang po natin yung mga ingredients po natin ng ating palaman at masahin lang po talaga natin ito hanggang sa makakreate po tayo na parang dough. Mga gauna po ay medyo dry po ho yan, pero wag po talaga kayong maglagay dyan ng tubig. Mix nyo lang po talaga. Patuloy lang po talaga natin yan sa pagmix hanggang sa maging ganito na po yung consistency ng ating palaman. Kahit hindi po tayo dito naglagay ng tubig, ay maging ganito lang po yung consistency ng ating palaman dahil po yan sa ating margarine. At iset aside lang muna natin ito. Gagawa na po tayo ng ating dough. So dito sa ating dough, yung ating mga ingredients ay nasa video screen lang po natin. Paki-screenshot nyo lang mga ga. Sa ating video ngayon ay gagawa lang po tayo ng kalahating kilo ng ating harina or yung 500 grams. Kung gusto ninyong gumawa dito ng medyo marami, ay dublihin nyo lang po yung ating mga ingredients. Kung gagawa ka dito ng 1 kilo ay dublihin mo lang yung ating mga ingredients. At kung gagawa ka naman dito ng 250 grams lang, yung ating 500 grams ay hatiin mo lang po yung ating mga ingredients. At dito na tayo mga gas sa ating paggawa ng ating dough. Nang nailagay na po natin yung ating mga ingredients, masahin lang po natin. At ilagay na po natin dito yung ating margarine. Kung wala po kayong mga dough roller machine or yung ating spiral mixer, ay pwede talaga natin itong masahin ng mano-mano mga ga hanggang sa mapakinis natin yung ating dough. Itong aking dough ngayon ay dinaan ko po ito sa aking dough roller machine ha, kasi ay medyo busy po tayo ngayon. Hindi po tayo makamasa ng mano-mano. At cut ko lang ito sa 33 to 35 grams mga ga. At pagkatapos po natin yang putulin lahat ay agad na po natin na lagyan ng palaman. Bago po natin ito laparin ay lagyan muna natin lahat ng palaman yung ating dough. Sa ginawa po natin na palaman ay may natira po tayo na kaunti lang. At nang natapos na po natin na ilagyan lahat ng palaman ay magdas lang po tayo ng harina at diretso na po natin ito palaparin gamit po yung ating rolling pin. At isalansan lang po natin yan. At pagkatapos po natin itong palaparin lahat ay lutuin na po natin ito. Diretso na po natin ito lutuin. Hindi na po natin ito na paalsahin pa or hindi na po natin ito i-rest pa. Magpainit na po tayo ng ating mantika at lutuin natin ito sa katamtaman lang ng apoy ng ating kalan. Ayan, at nang natapos na po nating palaparin, ay diretso na po natin itong lutuin. At pag mainit na po yung mantika po natin, ay pahinaan nyo lang po yung apoy ng ating kalan para po hindi biglaan yung pagkaluto. At kahit na hindi po natin ito na-rest, na dineretso po natin itong lutuin, ay aalsa pa rin ito mga ng kaunti kasi nga ay may nilagay po tayo dito na yes. At pag yung dough po natin na medyo lumobo, ay tusukin mo lang po ng ilang tusok lang po mga ga ha. Kasi ito po yung hinahanap natin sa ating dough na may galubo-lubo o yung tawag po namin dito, yung gahabok-habok ba. Ito po yung hinahanap po natin na may lubo-lubo po ng kaunti ng ating dough. At pagkatapos ay ipalubog lang po natin dito sa ating puti na asukal. Alam nyo mga gang, sarap nito ha, lalo na pag mainit. Medyo malaki at malapad po ito, kaya yung bintahan natin dito mga ga, yung bintahan po namin dito ay nasa 7 to 8 pesos. At sa ating 500 grams na harina ay ito na po kadami yung nagagawa natin. Kaya wag palalampasin yung ating recipe ngayon. Subukan po ninyo para kayo din ay kumita. Sana nagustuhan po ninyo yung ating video for today. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday. Bye-bye!